Good morning. Kain tayo. Ano ngayon? Anong oras na ba? Kaninang umaga, may driving class, lesson. Actual. From 9 a.m. to 10 a.m. So, normally, 1 hour lang ang binibigay nila na oras para sa pagdadrive namin doon sa GPD, Sungay Akay. Alam nyo ba? Ito, ikukwento ko nangyari ngayon. Alam nyo ba na yung teacher ko nagalit sa akin kasi sabi niya doon sa uphill, sabi niya kasi stop on the middle, tapos mag-stop daw ako, fully clutch, brake, and then handbrake itaas ko daw, tapos release yung brake, tapos itaas ko yung clutch and gas. Alam niyo po ba, pagdating doon sa clutch and gas, doon ako nalilito, nahihirapan. Kasi, ang nasa isip ko, kasi nandun taas niyan, tapos palutong din. Buti sana kung dire-diretsong paakyat yun para tapakan ko na yung gas. Ang iniisip ko kasi baka lilipad yung sasakyan. Kain po tayo. Yan. So, yun. Good morning. Good morning po. Kain po tayo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa yung kaba ko. Nervous ko sa pagdarive ko kanina. Nahihirapan talaga ako dun sa paakyat at pababa. Ano ba dapat gawin pag Sabi niya kasi yung teacher ko, sa uphill, pataas na ganyan, mag-stop daw ako sa kalahati, sa gitna. Tapos, apakan ko yung gas, clutch gas, tsaka tsaka, itaas ko yung apakan ko yung brake, tapos taas ko yung gearbox, tapos, dahan-dahan ko daw itaas yung clutch tapos gas. Doon ako nahihirapan sa clutch at gas kasi palusong na yung baba. Inisip ko kasi baka tapos ibaba ko yung yung gearbox niya. Nahihirapan ako mag-drive doon. Kain po tayo. So, ano bang dapat gawin? Pang-5 kong lesson na ngayon sa pagdadrive. Nahirapan ako sa uphill. Uphill and downhill. Doon ako nahirapan. Sa magbalancing ng clutch at gas. Clutch at brake. Nalilito ako dun Hindi kasi maano yung teacher ko. Agad-agad. Hindi kami magkaintindihan kasi Malay. Hindi siya matyagang magturo, nagagalit. Doon sa uphill, downhill, doon ako nahirapan. Pero nagawa ko naman siya, kaso lang namatayan ako ng
sasakyan. Doon ako medyo ngayon. Doon ako failure ngayong araw na to. Doon sa uphill, downhill. Hirap. Kain po tayo mga kababayan. Nagutom po ako kasi pagod sa pag-drive, nervous na rin. Doon sa warm up namin, nagpaikot-ikot namin sa double S Ben, okay naman yun. Doon lang talaga ako pag-balancing sa uphill and downhill. Mahirap. Kailangan yun ang tutukan ko. Uphill, downhill. Mga kababayan, kumain na po ba ang lahat? Kumain na po ba kayo? Ulam ako ng isda ngayon. Paksiw. Doon ako nahihirapan sa uphill, downhill. Kaya mamaya, manood ako sa YouTube. Good morning po mga sir and madam. Sino po ba dyan ang marunong mag-drive sa inyo? Paturo naman po. Sinong gusto dyan Sinong gustong umakyat dyan? Umakyat na po kayo. Sino yung mga mag-stay ngayon dito sa live ko? Dadalawin ko ang bahay mo. Panonoodin ko mga video mo mamaya. Kain po. Nagutom ako. Mga dumalaw sa akin, babalikan ko mamaya. Panoorin ko yung mga videos. Yung mga reels nyo. Nagutom ako. Sarap yung ulam na ngayon. Kamis. Ganito lang ang buhay namin dito sa bansang Brunei. Buti pa dyan sa Pilipinas. Nakakaulam tayo ng karne-karne na masasarap. Dito sa amin, dito sa bahay, dito sa Brunei. Kung ano lang meron, isda. Yung anak ko naman na bunso, masaya na yun sa nasi katok. Kung hindi makabili ng Jollibee, nasi katok. Ayan. Kaya, simple lamang po ang aking buhay dito sa Brunei bilang housewife. Housewife, the same time,
Gumagawa din ako ng racket-racket ko dito sa bahay. Gumagawa ako ng donut na pambenta. Pag may mga nag-order ng kanilang ng mini donut, yan, gumagawa ako ng donut. Magbibig po ako ng brownies, ayun. Mga Pilipino at saka local din po ang nabili sa akin doon sa Mid Donut. Ganyan na ang buhay ng nanay dito sa ibang bansa na hindi naman mayaman. Ang napangasawa. Ang napangasawa ko ano lang naman. Simpleng tao, simpleng buhay. May trabaho. May permanenteng trabaho dito sa bansang Brunei. Tapos mayroon kaming 3 anak. Yung mga anak ko nandito rin sa Brunei. Yan ang simpleng buhay ko dito sa Brunei. Yung mga ibang Pilipina nakapangasawa ng mayayaman. Mayayaman ang napangasawa. Ako, simple lang. Dito ko rin nakilala yung aking mister na taga Malaysia. Ano siya? From Sabah, Malaysia. Pero dito rin sa Brunei nagtatrabaho. Dito kami nagkakilala sa bansang Brunei. Kaya ang atinornyo ang asawa hindi mayaman. Hindi mayaman. Tulad ng iba na mayayaman ang napangasawa foreigner. Diba? Yung iba gusto mag-asawa ng foreigner. Ako po, swerte-swertihan lang siguro ang asawa ng foreigner. Yung iba mga bongga-bongga ang buhay. Diba? Kain tayo. Pero ako, dito lang sa bahay. Yung asawa ko lang nagtatrabaho. Kasi walang mag-alaga sa bunso. Stephanie! Don't go outside, okay? Walang mag-alaga sa bunso namin. Oh! Okay, you sleep. Kung magtatrabaho ako, walang mag-aalaga sa mga anak namin dito. Yung panganay ko, 18 years old, college na. Dito rin nag-aral. Yung pangalawa ko, 4th year high school. Next year, graduating na yan sa high school. Kasi dito sa Brunei, half day lang ang school nila, morning class. Tapos, hanggang 5th year sila year 11. So, ngayon year 10 na yung pangalawa ko, 15 years old, babae. Yung pangatlo naman, yung bunso ko, 4 years old, KG2. After 10 years yun, nagka-baby ulit. Yun ang menopausal, tawag nila doon, menopausal baby. Kain po tayo, mga kababayan. Mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Norma. Ate Nor, and family, Norma. Ako'y nandito sa bansang Brunei Darussalam. So, yan. Kain po tayo. Simple
lamang ang buhay ko dito sa Brunei. Simpleng pamumuhay. Hindi naman, ano, hindi naman nahihirapan, hindi naman, tamang-tama lang. Yun. Mamaya, bibisitahin ko din yung mga bahay ninyo para ako'y manood din. Salamat sa panonood ninyo dyan. Medyo love shout out sa inyo dyan. Kain tayo. Ito ang ulam ko ngayon. Paksiw na isda. Tapos kunting kanin lang. Ganyan katipid. Kailangan natin magtipid-tipid. Mahirap ang buhay. Kailangan magtipid kasi mahirap ang buhay. Yung mga dumalaw sa aking live, mamaya babalikan ko kayo ha. Manood ako sa mga videos niyo din. Salamat sa support. Kain tayo, ma'am. Kain po. Isda ang ulam. Nakakamiss din kasi mag-ulam ng ganito. Paksiw. Yung nakakasawa din ng puro karne. Mamaya pala mag-upload ako ng i-reveal ko yung weight, yung timbang ko noon at ngayon. Kasi noon, 2020, ang timbang ko na-reach ko na 90 kilos. So, very chubby. Ngayon, last year, tsaka this year, last year, 64 kilo ako. This year, medyo naka-recover, na ako, 67 kilo. So, 67 kilo ko, parang mabigat na ulit yung katawan ko, kaya balik na naman sa mag-diet ko ulit ako. Mabigat. Ang hirap talaga mag-diet, kaya mahirap. Kung wala kang pinagdadaanan, hindi ka papayat. Diba? Kailangan dumaan ka muna sa matinding karamdaman bago ka pumayat. Diyos ko, Lord. Papasalamat ako sa Panginoon. Buhay pa ako hanggang ngayon. At sana naman tanggalin na yung mga sakit-sakit sa katawan. Mahirap pala yung biglang payat. Mahirap ang biglaang pumayat. Kaya hintayin nyo yung reveal ko sa before and after. Yung timbang ko noon, 80 kilos, ay 90 kilos. Ngayon, 7 kilos. Last year, 64 kilos. So, nagdagdagan ako ng 3 kilos. Kasi nung New Year, Pasko at New Year, yun, naging nasarapan kumain. Ang daming handa. Ayun, nag-gain weight ako. From 90 kilos down to 64 kilo last year. And then after
after ng Christmas at New Year, this year New Year, nag-gain ako ng 3 kilos. So now, ang timbang ko is 67 kilos. So grabe, no? Mabilis magpataba, pero ang hirap magpapayat. Yun ang tandaan nyo, guys. Mahirap magpapayat, pero ang bilis magpataba. Diba? Kain tayo. Pero hindi ako na, ang ano ko ngayon, hindi na ako nakain ng kahit ano sa gabi after 6 p.m. Pag gabi na, 7 o'clock in the evening until morning, hindi na ako kumakain ng kahit ano. Inom na ako tubig. Kasi na-try ko na yung, kumain ako ng kanin, kumain lang ako ng bread or kahit ano, biscuit sa gabi, parang sinisikmura ako. Pwede pa yung saging, kunting pag nagutom ako ng midnight, kunti lang na ganyan na saging, tapos inom kunting tubig para giginhawa yung tiyan ko. Hirap may gastric. May gastric kasi ako. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayat dahil sa aking gastric. Maglagay nga tayo ng effect. Okay. Effect tayo. Wow, yan na lang para gumanda. Ang pangit na. Mas maganda yung natural yun. Natural. Barbie. Ano bang iba? Sa natural. Good, natural na lang. Tayong magagawa, ganito talaga ang mukha ko. Diba? Ganito talaga ang mukha ni Ate Nor nyo. Ate Nor. Tayo ng warm water. Hirap Ay, busog-busog. Tapos na akong kumain, mga kababayan. Tapos na akong kumain. Ako ng warm water. Tayo ng warm water. Stephanie? Steph? What are you doing? You sleep? Tayo tubig. Drink water. Nangyari siya. Kumusta kayo? Saan na mga viewers ko dyan? Kumusta mga viewers dyan? Nagtago na kayo. Yan, tapos na akong kumain. Tayo ng sweet. Konting sweet. Ito. Tawag dito. Kunti lang. Para yung yung sweet na
Sino gusto magpa-shoutout dyan? Shoutout tayo. Kain, no? Masarap po. Dalawa lang. Parang kain. Masarap. Yan. Where's the remote? John, where's the remote? Okay, maraming salamat sa pagdalaw. Okay, bye-bye. Bye muna tayo. Okay. May gagawin pa. Bye.